Paranaque Net Radio Worldwide, ang programang magbibigay tinig sa bawat hinaing, magbibigay pansin sa bawat isyong lokal at naglalayong maging tulay ng mamamayang Paranyakenyo tungo sa tunay na aksyon. Concern ng bayan, CNB. Abangan sa Paranaque Net Radio Worldwide, 7 taon niyong pinagkatiwalaan, ngayon kami naman ang makikinig sa inyo. Concern ng bayan, dahil ang boses mo ay boses ng lahat. Boses ng bayan. Nakikilala ang bagong programa ng Paranaque Net Radio Worldwide, ang programang magbibigay tinig sa bawat hinaing, magbibigay pansin sa bawat isyong lokal at naglalayong maging tulay ng mamamayang Paranyakenyo tungo sa tunay na aksyon. Concern ng bayan, CNB. Abangan sa Paranaque Net Radio Worldwide, 7 taon niyong pinagkatiwalaan, ngayon kami naman ang makikinig sa inyo. Concern ng bayan, dahil ang boses mo ay boses ng lahat. Boses ng bayan. Yo, what's up? Magandang gabi po sa atin pong lahat at araw na naman po ng Lunes. Ito na naman po ang programang Concern ng Bayan dito po sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga nag-like, nag-share, nag-comment doon po sa mga post po namin regarding po sa mga issue o concern ng atin pong komunidad. So maraming salamat po sa patuloy na suporta dito po sa atin pong programang Concern ng Bayan. Maaari nga po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon, kindly like and share our program para at least mas marami pong makapanood po ng programang Concern ng Bayan. So maraming salamat po sa patuloy na suporta, patuloy po na pagsama po sa amin dito po sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. At muli, magandang gabi po sa inyo sa oras po na alas 8:01 ng gabi. Ako po ang inyong lingkod, Kuis Gerald po, na kung saan patuloy po na binibigyan ng importansya
ang concern ng atin pong komunidad. So binabati ko nga po kayo ng magandang gabi at alam naman na po natin kapag kaaraw po ng Lunes, ito po'y pagbabalik sa trabaho ng mga atin pong mga kababayan. Naway kung nasan man po kayo ay naway ingatan po kayo at lagi po kayo mag-iingat dahil nga po alam naman natin na sa panahon ngayon marami pong mga alam nyo na mga na hindi nang magandang nangyayari sa atin pong komunidad, sa atin pong kapaligiran at patuloy po nating ipagdasal ang atin pong mga kababayan, syempre ang atin din pong mga pamilya, di ba? So magandang gabi po sa inyo at ako po muli si Quiz Gerald ng Concern ng Bayan. Mag-uusapan po natin konting kamustahan lang po tayo, wala tayong specific po na topic ngayong gabi dahil nga ito'y kamustahan lang. Ngayon po alam niyo naman ang programang Concern ng Bayan meron tayong certain topic every Monday afternoon. Gagawin naman po natin yung kamustahan dito po sa programa ng Concern ng Bayan. Kaya nga ngayon gusto ko pong hingin ang inyo pong mga likes and comment or share ngayon pong gabi. At sa mga nag-comment, sa mga nag-share, maraming salamat po sa inyo at alam ko at patuloy po ang suporta po ninyo sa atin pong programa. At binabati ko nga rin po syempre yung lahat po ng mga nasa online world alam nyo na po yan kung sino-sino po kayo. At syempre, at patuloy po nating pag-uusapan ng mga importanteng concern po ng ating pong komunidad. Lalong-lalo na po dito po sa atin pong lungsod dahil nga alam ko marami po sa atin nakaranas po ng walang tubig, 'di ba? Napakahirap po ng walang tubig. Di ba? Kaya nga alam naman natin na panawagan po sa Maynila kung sakali naman po na meron kayong mga ginagawa panawagan po ng atin pong mga kababayan at ng inyo pong mga consumer na gawan po at least ng paraan para kahit papano bumilis po yung paggawa at hindi po tayo masyadong maantala dahil po sobrang hirap po ng walang tubig. Kaya nga alam ko po hindi lang po sa lugarin ng Parañaque at meron din po sa mga karatig lungsod po natin, nandyan po ang Las Piñas, diba? Alam ko po, merong mga certain barangay sa Las Piñas na wala pong tubig kanina at alam ko kanina lang po nagkaroon at simula po kagabi wala pong tubig. Naku po, napakahirap po ng walang tubig. Kaya yan po ang totoo niyan. Kaya nga sabi nga nila mas madali po na mawalan ng kuryente kaysa po mawalan ng tubig dahil nga alam nyo na sa panahon natin ngayon na sobrang init, kailangan maligo, di ba? Twice or thrice a day. Yan. Kaya so yun at nagpapasalamat naman po tayo syempre sa ating pong mga lingkod bayan po dito sa lungsod ng Parañaque sa pangunguna nga po syempre ng atin pong butihing Mayor Kuya Edwin Olivares, kasama po ng kanya pong Vice Mayor Benjo Bernabe, kasama rin po ng mga magagaling po na congressman sa Distrito 1. Syempre nandiyan po ang atin pong Kuya Eric Olivares, sa Distrito 2 naman po ang atin pong Congressman Brian Yamsuan at sa buong council po ng Parañaque Council. Binabati ko po kayo ng magandang gabi at maraming salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod para po dito sa lungsod ng Parañaque para po mas maging maayos ang atin pong lungsod para po sa mga Parañaqueño. So maraming salamat po At patuloy din po syempre ang atin pong programa dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ito pong Concern ng Bayan. Gusto ko lang din pong pag-usapan po natin yung mga nangyayari po dito po sa Senado po natin dahil nga ngayon po bago ako magprograma nakapanood tayo ng mga ilang mga
clips regarding po sa nangyayari sa Senado. At medyo, yun nga, nakakalungkot dahil nga mas nakikita natin yung mga personal yung mga personal na atake, merong gumamit ng Pokemon, di ba? Kaya ang gulo na ng Senado natin. So magandang gabi Paranaque, ito nga po ang concern ng bayan, ang programang pinag-uusapan ng mga concern po ng atin pong mga kababayan. At ngayong gabi nga po, alam naman natin na mainit ang Senado at magulo po ang nangyayari po dyan sa Senado ngayon. Araw-araw laman ng balita ang bangayan, di ba? Nandyan po ang parinigan, sigawan, at matitinding tensyon po sa usapin po ng politika. At habang tumatagal, mas marami pong Pilipino nagtatanong, nasaan na po yung tunay na serbisyo? 'Di ba? Nasaan na po yung tunay na essence po ng Senado po natin na dapat ang pinag-uusapan po diyan yung tinatawag na ikakabuti po ng atin pong bansa. Pagpapalawig po, pagpapaganda po ng mga batas para po sa atin pong mga kababayan, 'di ba? Dapat po 'yan po ang pinag-uusapan, pero lately medyo, 'di ba? Medyo nakakalungkot pong isipin na may mga scripted daw pong nangyayari. Meron naman pong personal na atake sa bawat isa, 'di ba? Meron pong nagtatagong senador ngayon na wanted po sa batas, 'di ba? Kaya medyo medyo nalulungkot tayo. Tapos ito nga, meron na nga senador na merong warrant of arrest, meron namang senador na tumulong sa kanyang mga makaalis, baka labas, 'di ba? Kaya ayun nga, medyo yung atin pong Senado ngayon ay hindi po nagiging maganda ang takbo. Ngayon, sa atin pong POV, yung atin pong point of view, normal po sa demokrasya ang debate at hindi po pagkakasundo-sundo. Parte po ng trabaho ng Senado ang magtanong, mag-imbestiga at maglatag po ng magkakaibang pananaw. Pero para po sa publiko, iba na ang dating kapag puro gulo ang nakikita. Pero kulang ang konkretong solusyon para po sa nararamdaman ng tao. Especially po sa nararamdamang hirap ng atin pong bansa. Dapat po ang pinag-uusapan po sa Senado ay paano po makabangon sa krisis, kung paano po magkakaroon ng tamang sahod ang mga tao, paano po bababa ang mga presyo ng bilihin, kung paano po dapat magkaroon ng tamang batas dito po sa atin pong bansa. Yan po dapat ang priority ng Senado at hindi po dapat pamumulitika. Dahil po, habang ang ordinaryong Pilipino ay naghahanap buhay, bumabangon sa baha, bumabangon sa hirap, dala ng sunog, nagtitiis sa taas presyo, at nakikita nila sa taas, dyan po sa Senado natin, politika, bangayan, at kanya-kanyang kampo. Nakakalungkot isipin na habang hirap ang bayan, parang mas mainit pa po yung tensyon sa Senado kaysa po aksyon para sa mamamayan. Yan po yung concern po Yan po yung nakikita po nating kailangan pong ipanawagan at kailangan pong matanggal. Yung tinatawag na kampo by kampo. Ang nangyayari po kasi mas iniisip po ng minority, ng majority na kung paano makakaupo sa 2028, kung paano po hahaba yung termino. 'Di ba kanina nga po, ito nga pong isang senador naglabas po ng video na kung saan parang PGMN style 'di ba? Kaya naglabas na kesyo may charter change na mangyayari, na kesyo yun daw po yung pinaplano.
na dapat ang usapin dapat sa Senado ay kung paano babangon ang Pilipinas o ang ating bansa mula sa pagkalugmok dahil po sa krisis. Ang mahal na po ng presyo ng bilihin, ang mahal na po ng presyo ng gasolina. Tinatawanan na nga lang po natin yan eh. Pero deep inside, sobrang hirap na po ng atin pong dinadanas. Kaya tayo po'y nananawagan sa atin pong magagaling na senador. Nako, mas i-priority po sana natin yung paano makakabawi o makakabangon ang atin pong bansa mula po sa pagkalugbok. Ang baba na po ng presyo ng piso, kontradolyar. Yan po ay mga senyales na medyo mahina na po ang ekonomiya ng bansa. Pangalawa, yung tinatawag na yun nga, yung dolyar, ang baba na. Lumulobo po yung utang ng Pilipinas. Diba? Kakapanganak pa lang, may utang na. Yung bawat sanggol, may utang na. Bawat isa sa atin dito, kung susumahin po ang utang ng Pilipinas, lahat po tayo dito may utang. Kaya, nakakalungkot, dahil nga sa kabilang banda, yun po dapat kasi yung pinapansin eh. Diba? Yun po dapat yung pinapansin ng atin pong magagaling na senador. Kaya medyo nalilihis po yung Senado po natin. So, panawagan po sa atin pong magagaling na senador. Naway mas pukusan po natin yung ekonomiya. Di ba? Mas pukusan po natin yung ekonomiya po ng atin pong bansa. At binabati ko po lahat ng mga nasa online world. Pwede nyo po bang i-comment down below kung saan po kayo ngayon, di ba? Kung ano po yung gusto nyo pag-usapan, shout out po para at least kahit papaano ma-shout out po natin kung meron po kayong concern or meron po kayong gustong pag-usapan po dito sa himpilan ng Parañaque Net Radio, dito po sa atin pong programang Concern ng Bayan. I-shout out na po natin yan. So, share lang po tayo Share lang po tayo. So yun po, at napag-uusapan na nga po natin yung Senado dahil nga, alam nyo, okay. Sa totoo lang, hindi po laban ng politiko ang gusto pong makita ng tao dyan po sa Senado. Ang gusto pong makita ng atin pong mga kababayan dyan po sa Senado ay hindi po laban ng mga politiko, bagkus laban po para sa bayan, laban po para mas umayos ang atin pong bansa. Pag-usapan ang mga priorities, katulad po ng presyo ng bilihin, kung paano po tayo makaahon sa hirap, di ba? Yan po dapat yung mga pinag-uusapan dyan sa Senado eh. Kaya panawagan po ng concern ng bayan, diyan po sa atin pong mga senador, diyan po sa Senado, sana manaig po yung respeto sa bawat isa. Sana unahin po ang malasakit at serbisyo para po sa mamamayang Pilipino. At sana ang bawat desisyon sa Senado ay para sa kapakanan ng Pilipino, hindi para sa personal o political na interes. Yan po ang panawagan ng concern ng bayan. Dahil po, sa panahon po ng krisis, mas kailangan po ng bayan ng pagkakaisa kaysa po sa kaguluhan. Yan po ang totoo. Mas gusto po natin yung ganun. Kaysa po yung nakikita natin medyo masakit po sa mata. At masakit din po sa tenga. Na kung ano-ano na pong nangyayari. Diba? Yun, sabi po ni atin pong ka-CNB sa comment section, drama-rama.
Di ba? Yun nga, puro drama ang nangyayari po dyan po sa Senado natin. Wala na pong ginawa, kundi, ay nako, yung isang senador, may warrant. Yung isang senador, tumulong dun sa may warrant. Di ba? Yung isang senador, gustong i-explain yung nangyayari through Pokemon. Ano bang, di ba? So, yung isa namang senador, naglabas ng video na parang style parang haka-haka na style. Kaya lalabas lang kanina. Kaya nga, ay nako. Eto pa, pumasok po. Okay, by the way, pag-usapan po natin yung iba pang natin. Meron na pong bagong actually, meron na pong bago na DOLE secretary. Ito po ay si dating senador Francis Paul Tolentino. Siya po ang bagong DOLE secretary. Naway sa kanya pong panunungkulan ay magkaroon na po ng tama at patas na serbisyo para po sa atin pong mga kamanggagawa. Dahil po ang manggagawa o ang mga ordinaryong Pilipino ay matagal na pong nagkakamit ng sapat na kita. Matagal na pong hihinaing. Una po sa sahod. Pangalawa, sa taas nga ng bilihin. Pangatlo, yung konkretong solusyon para po sa sektor ng manggagawa. Marami po na kailangang tutukan. Kaya nga po, panawagan po sa atin pong bagong upo na DOLE Secretary Francis Tolentino. Sir, baka naman po sa inyo pong pag-upo ay magkaroon po ng maayos na pagtingin para po sa sektor ng manggagawang Pilipino. Okay. Kindly like and share at sa lahat po ng mga nanonood, pwede nyo po bang i-comment kung ano pong barangay kayo, kung saan po kayo kung anong barangay kayo at kayron po kayong gustong ma-shout out at gusto ko lamang pong sabihin po sa inyo ng lahat po ng inyo pong mga message po dito po sa Concern ng Bayan ay binabasa po natin wag po kayong kumbaga sa na nababasa po namin lahat yan. Ayun po at dahil nga dito po sa atin pong programa importante pong bawat concern po ng bawat atin pong mga kababayan. So isa rin po sa atin pong pag-uusapan din ngayong gabi ito nga pong ay bago pala yan kindly like and share po ang atin pong programa ngayong gabi. Kindly like and share our program. Ayan. Okay, so gusto ko pong pasalamatan lahat po ng mga followers po natin dito po sa Parañaque Net Radio Worldwide dahil nga po, 'di ba? Umabot na po tayo ng 50,000 followers. Maraming salamat po at hindi po biro ang atin pong pinagdaanan upang makamit po natin ang 50,000 followers nang wala pong boosting, di po tayo bumili ng page or what, hindi po tayo kumbaga sa hindi po tayo bumili ng likes and share Kaya nagpapasalamat ako dahil nga itong 50,000 followers na po na ito po talaga ay atin pong followers na kung saan nag-like at nag-comment, nag-share dito po sa himpinan ng Parañaque Net Radio. At hindi po ito
binili. Ibig sabihin, ito po ay organic. Di ba? Organic po ang atin pong ginawa na hakbang upang magkaroon po tayo ng 50,000 followers. So maraming salamat po Paranyakenyo dahil nga tayo po ay umabot na ng 50,000 followers. Maraming salamat Paranyakenyos. Ayan. At pag-uusapan na rin po natin ngayong gabi, eto nga pong dahil nga po nung mga nakarang araw nagkaroon po ng mga pag-ulan, 'di ba? Nagkaroon po ng mga pag-ulan, nakaranas po yung atin pong mga kababayan ng baha, 'di ba? At alam naman po natin sa lungsod ng Parañaque, nakakalungkot man pong isipin, hindi na po bago sa atin ang baha. Ngayon, pag-usapan po natin yung panawagan po ng bawat isa, patuloy, panawagan po sa patuloy na laban kontra po sa baha ng lungsod. Okay? Sa totoo lang po, hindi lamang po gobyerno ang may papel sa paglaban kontra baha. Mahalaga po ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa problema na matagal na po nating hinihirap dito po sa Parañaque o matagal na pong hinaharap dito po sa atin pong lungsod. Kabilang po sa mga hakbang ng atin pong pamahalaan, okay? Kabilang po sa patuloy na isinasagawang proyekto ng atin pong pamahalaan, nandyan po ang dredging o paglilinis po ng mga ilog at estero. Nandyan po yung pagpapalawak ng mga drainage system. Nandyan po yung mga flood mitigation projects. Layunin po neto na mabawasan ang epekto ng matinding pagbaha sa iba't ibang komunidad sa lungsod. 'Di ba? Malaking tulong din po yung disiplina at pakikiisa ng bawat residente. Okay? Dahil po kahit gaano po kalaki yung proyekto ng gobyerno, kung magtatapon pa rin po ng basura sa kanal, sa estero, mananatili pong problema ang baha. Di ba? So, sa lahat po ng mga nanonood sa atin, correct me if I'm wrong, na kahit gaano kaganda yung proyekto ng atin pong lungsod regarding po sa baha, kung tayo po mismong mga residente dito sa lungsod ay pabaya, dugyot at wala pong pakialam sa kalinisan, sa kapaligiran, kahit ano pong ganda ng proyekto, kahit anong klaseng paglilinis ang gawin po ng atin pong mga iba't ibang departamento dito po sa lungsod, wala pong mangyayari. Paulit at paulit-ulit lamang po babahain ang lungsod na to. Kaya nga po sabi ko, o sabi rin po ng atin pong mga kababayan, magtulungan po tayo. Di ba po? Yan po ang totoong nangyayari po dyan. Kahit po gaano kaganda uulit-ulitin ko po andyan po yung mga iba't ibang, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman. Diba? Araw-araw po nalilinis po ang atin pong lungsod. Diba? Araw-araw po makikita po ninyo yan. Wait lang man po tuloy-tuloy po ang atin pong programa at patuloy ko pong hinihingi ang inyo pong likes, comment at share sa atin pong programa ngayong gabi. At marami pa po tayong ipapanawagan dito at pag-uusapan.
Di ba? Maganda po na marinig na meron pong tuloy-tuloy na hakbang at proyekto para po sa flood o sa baha dito po sa ating lungsod. At sa huli, tunay na mas magiging epektibo po ito yung laban kontra baha kung meron pong aksyon ng gobyerno, 'di ba? At meron din pong dapat na pakikiisa ang mamamayan. Alam nyo, nung nakaraan lamang po nung nag-i-scroll ako dito po sa, syempre, dito po sa Facebook, sa social media, kapansin-pansin po, okay? Alam nyo, kapansin-pansin po yung mga kaliwat kanang proyekto ng lungsod ng Parañaque regarding po sa paglaban, yan nga, sa baha. 'Di ba? Kaya nga panawagan po sa atin po mga kababayan. Kapansin-pansin po sa totoo lang, yung mga proyekto ng lungsod po natin. 'Di ba? Nalilinis po nila yung mga estero, yung kaliwat kanan pong mga paglilinis ng kanal, 'di ba? Pag sa tapon sa alam niyo na yung pag linis o pag-dragging po ng mga estero po natin, 'di ba? Nandiyan po 'yan, pero sabi ko nga kung tayo po mismong mga mamamayan pabaya o balahura, tapon dito, tapon diyan. Wala, babara ulit tayo. Wala akong mangyayari diyan. Okay. So gusto ko lamang din pong i-shoutout Okay. Shoutout po sa atin pong butihing Congressman Brian Yamsuan. Yung atin pong congressman dito po sa Distrito 2 ng ating pong lungsod ng Parañaque. Kapansin-pansin po ang kanya pong pagkilos o pagbigay o pagkilos po doon po sa atin pong baha, Dahil nga nakita po natin yung inspection po ng DPWH, kasama po yung atin pong DPWH Secretary Vince Dizon, 'di ba? Kasama po 'yan ng atin pong Congressman Brian dito nga po sa mga ilog dito po sa lungsod ng Parañaque. At talaga naman po yung aksyon ay nandoon. Kaya nga sana po isa na po ito sa solusyon para po kahit papano or sabihin na natin na maibsan o mawala na po yung tinatawag na Parañaque Resort, 'di ba? Sa pabirong sabi, pero nakakalungkot pong sistema 'yan. Kaya nga 'di ba? So shout out po sa atin pong butihing Congressman Brian Yamsuan dahil nga nakita natin yung kanya pong pagkilos doon po sa tinatawag na baha, 'di ba? Yung dragging, yung paglinis po ng ilog. Isa po 'yan sa solusyon. 'Di ba? Isa po 'yan sa solusyon. At syempre hindi rin po natin matatawaran yung nangangalaga po ng atin pong kalikasan at kapansin-pansin po ang kanila pong everyday activities. Nandyan po ang departamento ng Senro na araw-araw, correct me if I'm wrong, subukan nyo po na tingnan yung kanila pong mga page, di ba? Makikita nyo po yung kanila pong mga ginagawa na solusyon sa pang-araw-araw po na buhay ng mga taga Parañaque. Unang-una po, yung paglilinis po ng atin pong kapaligiran. Ang atin pong mga lingkod bayan ay gising. Ang atin pong mga lingkod bayan ay nagtratrabaho. Pero sabi ko nga ho, kahit ano pong solusyon, kung tayo po mismo na mga Parañaqueño ay matigas po ang ulo, ayaw pong makipag-cooperate, nililinis ng ilog, tinatapunan pa rin.
Nililinis na yung kanal, binabarahan pa rin. Tapon dito, tapon doon. Wala. Forever na pong baha ang Parañaque. Kaya nga po ang panawagan po ng concern ng bayan. Mga kababayan, panatilihin po nating malinis ang kapaligiran. Sumunod sa tamang pagtapon ng basura. Suportahan ang mga proyektong makakatulong sa komunidad. Dahil ang malinis at ligtas na Parañaque, responsibilidad po nating lahat yan. At hindi lamang po ng mga lingkod bayan. Ulitin ko po. Kung gusto po nating mawala ang baha dito po sa lungsod ng Parañaque, bilang Parañaqueño, panatilihin po nating malinis ang kapaligiran. Sumunod sa tamang pagtatapon ng basura. Suportahan ang mga proyektong makakatulong sa komunidad. Dahil ang malinis at ligtas na Parañaque, responsibilidad po nating lahat. Hindi lamang po ng mayor, hindi lamang po ng vice mayor, hindi po ng congressman. Pasalamat na lamang po tayo at meron po tayong magagaling na mga lingkod bayan, syempre. Sa pangunguna yan ng ating pong mayor, Kuya Edwin. Nandiyan po yung ating vice mayor, Benjo. Congressman Eric, Congressman Barayan. Pero sabi ko nga, kahit anong ganda ng kanila pong mga proyekto, nako, wala pong mangyayari yan kung tayo po mismo dugyot at pabaya sa atin pong kapaligiran. Mahalin po natin ang kapaligiran, ang kalikasan po, lalong-lalo na sa ating lungsod. Makikita na lamang po natin, may tamang tapunan, kung saan-saan magtatapon. Basic na lang ho. Ang pinag-uusapan pa lamang po natin dito, basic necessity lang. Basic lang, magtapon ng tama, maglinis ng kanal, tapat ko, linis ko, yung mga ganyang proyekto eh. Di ba? Alam nyo, sa laban po ng kontrabaha, mas malakas ang bayan kapag ka nagkakaisa. Tigilan na po natin yung paghahanap ng mga bagay na kung saan hindi naman makakatulong sa atin pong lungsod. Di ba? Wala pong masama ang magkritiko. Pero dapat po, sabi ko nga, dapat nasa tama. Kung talagang kailangang i-shout out natin. Pero yung mga magagandang ginawa, tingnan din natin. Kasi mahirap yung lagi kang nakatingin sa madilim. Diba? Baka matuluyan tayong mabulag niyan. Diba? So, yun lamang po sa usapin po ng baha dito po sa lungsod ng Parañaque. Inuulit ko, shout out po sa atin pong Congressman Brian Yamsuan sa kanya pong dedikasyon na magkaroon po ng solusyon dito po sa problema sa baha dito po sa lungsod ng Parañaque. 'Di ba? Makikita po natin yung kanya pong aksyon kasama po ng DPWH Secretary Vince Dizon. Yun nga pong mga ilog sa Parañaque, kailangan po linisin ng linisin. So maraming salamat po sa ating pong Congressman Brian Yamsuan kasama po ng ating pong DPWH Secretary Vince Dizon. At hindi rin po natin matatawaran po ang kilos ng departamento po ng Sendro na araw-araw na kung saan talagang desidido na linisin, ayusin ang kapaligiran ng lungsod ng Parañaque. Yun. Maraming salamat po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po ng programang Concern ng Bayan. At tuloy-tuloy po tayo sa atin pong concern, Ito po, ito pong concern na to, ito pong atin pong susunod na concern, guys. Meron po na concern po sa akin personal. Meron po na concern through our dito po sa message box po ng Parañaque Net Radio Worldwide.
Marami na po. Okay? So maraming salamat po sa inyo, ano. So kindly like and share. Binabati ko po lahat po ng mga nasa online world. Nandiyan po ang akin pong Tita Bel. So tita, kamusta po kayo? Daway nasa maayos po kayong kalagayan. Kamusta po? Maraming salamat tita sa iyong panonood at sa suporta sa programang Concern ng Bayan. Thank you po. At gusto ko rin pong batiin lahat po ng mga nasa online natin, ha. Thank you so much sa inyo pong likes, comment and share. At yun nga. Panawagan po ng mga wait lang. Medyo mahina po ang atin pong signal, ano, dito po sa atin, pero ingat. Okay naman tayo diyan, no? Okay naman tayo, no? O, kasi medyo ano lang, siguro yun nga. Panawagan po ng mga estudyante dito po sa lungsod ng Parañaque. Ito po ay regarding sa kanila pong assistance, especially po yung TEFAP. Gusto po nilang ipaabot yung hinaing kaugnay sa umano'y pagkakaantala ng kanila pong financial assistance. Dahil po, ayon po sa kanila pong concern, halos 2 buwan na po ang lumipas, ngunit hindi pa rin po nila alam kung kailan daw po maibibigay ang sinasabing allowance or assistance. Ito nga po yung TEFAP. Dahil daw po magpapasukan na. Yung iba naman po nananawagan, gawa nga na pong napakalaking tulong po sa kanila yung tinatawag na assistance na po na yan. Ayon po sa kanila pong concern o panawagan, naway magkaroon po ng update or mas bigyan po sana sila ng pansin, maibigay na po sana agad ang financial assistance dahil nga po ito po'y malaking suporta sa kanila pong edukasyon. Umaasa po ang concern ng bayan na makakarating po ito sa kinauukulan upang bigyan ng agarang aksyon at malinaw na paliwanag ang atin pong mga estudyante, yung atin pong mga beneficiaries ng TEFAP. Kaya po panawagan po kung sino man po o anumang pong departamento ang may handle po ng TEFAP, inuulit ko, nananawagan po sila yung atin pong mga estudyante ng update galing po sa inyo. Kasi po alam nyo, nung binabasa ko yung mga concern, personal message, ang tagal na nga naman pala, 2 buwan na ho palang lumipas. So, and then nakita ko po yung mga mensahe, mga comments, hindi po sila pinapansin. Kaya nga, nandito po ang concern ng bayan, naway sana mapansin po tayo. Kaya, shout out po sa atin pong mga kinauukulan. Naway magkaroon po ng update. Shout out po sa atin pong mga kinauukulan. Naway sana po magkaroon na daw po ng update ang TEFAP or yung tinatawag na financial assistance ng atin pong mga college students dito po sa lungsod ng Parañaque. Dahil po, 'di ba? Base po sa kanila 2 buwan na raw po yung na lumipas, ngunit wala pa rin pong naibibigay. Wala pa rin daw pong update. Kaya nga naway makarating po ito sa kinauukulan. So, yun lamang po. Maraming salamat. Naway magkaroon po tayo ng update dyan, ano? At sa lahat po ng mga estudyante nag-message po sa amin, lumapit po sa akin ng personal, naway sana po marinig po tayo at magkaroon po ng update regarding po sa TEFAP na yan. So, maraming salamat po. At kung di po ako nagkakamali, ang initial po or ang departamento po na nakakasakop dito, nandyan po ang Special Service Office o ang SSO, di ba? Kaya isasama na po natin sila sa panawagan, di ba?
Kaya panawagan po sa mga taga SSO, kamusta po ang TEPAP? Panawagan po sa mga taga SSO, kamusta na daw po ang TEPAP or yung financial assistance para po sa atin pong mga college students? Maaari po bang bigyan sila ng update? Or kailan po ba talaga ang releasing? Dahil daw po 2 buwan na, wala pa raw po kayong update. So, nandito po ang concern ng bayan upang ipanawagan in behalf of the students of City of Parañaque, nakasama po sa benepisyaryo ng TEPAP. Kamusta na daw po ang payout? Kamusta na daw po ang financial assistance? Dahil daw po, kailangan na po nila at ito po ay napakalaking tulong para po sa darating na pasukan or sa paghahanap po ng trabaho. So yun po ang kanila pong panawagan. So, ayun lamang po ano. So naway marinig po ang atin pong panawagan dito po sa atin pong concern ng bayan. So maraming salamat po sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng atin pong programang concern ng bayan. At muli maraming salamat po sa patuloy na suporta, sa patuloy po na paikinig at patuloy po na pag-like and pag-share ng ating pong programa dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio. Syempre, binabati ko po syempre yung ating pong number 1 na supporter. Syempre, maraming salamat sa iyo. Magandang gabi po, Kuya Gerald ng CNB at sa lahat. God bless everyone. So maraming salamat po at patuloy po na tayo po ay patuloy na magbibigay po ng mga mungkahi, ng mga concern na dapat naman po talagang pag-aralan at pag-aralan na bigyan po ng tamang solusyon ng atin pong mga kinauukulan. Ang Parañaque Net Radio po at ang CNB ay nagiging tulay lamang po na maipanawagan po sa kinauukulan ang mga concern. Muli, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating pong programang Concern ng Bayan. Naway ito pong episode na to ay talaga pong magkaroon ng saysay at magkaroon po ng alam niyo na, kasagutan po sa lahat po ng mga concern, lalong-lalo na po yung mga pinanawagan po natin. Nandyan po yung sa Senado, nandyan po yung sa Baha, nandyan po yung sa TEPAP, di ba? Kaya naway ito po magkaroon po ng sagot mula sa mga atin pong ipinananawagan. At muli, ito nga po, panawagan ko rin po sa lahat po ng mga sumusuporta at nakikinig po ng programang Concern ng Bayan. Suportahan din po natin yung mga ibang programa ng Parañaque Net Radio Worldwide. Nandiyan po yung Media Patrol, nandiyan po ang Kontrapunto, nandiyan po ang Teleradyo Diario, nandiyan po ang Areglo sa Net Radio, nandiyan po ang Usapang Kalye, Kontrapunto, Kamanggagawa, di ba? Kasangga ng Kamanggagawa. Kaya at asahan po ninyo na mas pagagandahin pa po natin ang sistema, mas pagagandahin pa po natin ang mga programa ng Parañaque Net Radio Worldwide. Siyempre, sabi ko nga, sa tulong po ninyo. Diba? Maraming salamat po at sa lahat po na may mga concerns, pwede nyo po kaming i-PM, i-message po at pag-usapan po natin dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. At muli, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta. 50,000 followers na po tayo. Ibig sabihin, 50,000 Parañaqueños ang nakaantabay at nakikinig, nanonood sa ating programa. Maraming salamat pa at patuloy po ninyo na i-like and share ang ating pong programa. Tulungan nyo po kami na mas marinig ang boses ng Parañaqueño sa pamamagitan ng himpilan ng Parañaque Net Radio at syempre ng concern ng bayan ng inyong lingkod, Kuya Gerald. So maraming salamat po sa inyo at muli, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Lunes, di ba? 8 p.m.
dito po sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Magandang gabi po sa inyo. God bless po sa inyo. Naway patuloy kayong pagpalain ng ating Diyos. Patuloy po tayong pagpalain ng magandang kalusugan, magandang pagkakakitaan at magandang buhay, magandang pamilya. So maraming salamat po sa inyo. Sa mga lingkod bayan natin, maraming salamat po sa patuloy na pagtratrabaho, patuloy na dedikasyon, malasakit para po sa atin pong mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. At hindi lamang po sa lungsod ng Parañaque, panawagan na rin po sa lahat po ng mga lingkod bayan ng atin pong bansa. Maraming salamat po sa inyo. At muli, sa langan mensahe natin, pagkakaisa, pagtutulungan para mas maayos na komunidad. So maraming salamat po. Dahil nga ang concern ng bayan ay naniniwala na kapag ipinarinig, meron pong makikinig. At kapag merong nakinig, meron po yung kaakibat na aksyon. Muli, concern ng bayan, dahil ang boses mo ay boses ng lahat. Concern ng bayan po ni Kuis Gerald. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Lunes. God bless you all. Maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na Lunes dito po sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide.